Alam natin, mahirap ang farming. I'm sure lahat ng interesado dito, at the very least, anticipated na kailangan nito ng dedikasyon. Nandito kami ngayon sa Bukid Amara, dito sa Lucban, Quezon. Sa Bukid Amara, nakikita ko ngayon yung dedikasyon. Naiangat nila, bakit? Nagdagdag sila ng elemento ng teknolohiya. The expertise and really knowing your craft is what sets Bukid Amara sa iba pang mga farmers. Ito yung isang magandang example ng direksyon ng farming sa Pilipinas. And I'm really proud, honored, and humbled to get to experience, see, and taste yung sakripisyo ng mga magsasaka dito. Yan yung gusto kong ipakita sa inyo. Samahan niyo. Initially, gusto talaga namin mangyari. Buhay bukid, kaya kami Bukid Amara. Bukid Amara. So, we really wanted to share. Nung lumalaki tayo, wala pang wifi, wala pang internet, di ba? Ang sarap pumunta sa kubo, marinig mo yung langit-ngit ng kawayan, yung tikatik ng ulan, Yes. di ba? Yung malamig na pagsimay ng paspas ng hangin. So, yun yung nami-miss ko. And we wanted to share sana sa mga bisita namin yung experience, especially sa mga city dweller. Ayon din kay Sir Michael, umiikot ang konsepto ng Bukid Amara sa growing flowers, cultivating happiness. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating buhay bukid experience kung hindi natin bibisitahin ang pinagmamalaki nilang mga bulaklak. Maganda na sa paningin, masarap pang namnamin. Yan, Angelonia, first time ko makakatikim. Edible flower daw ito, sabi ni Sir Mike. Kung titingnan mo yung dahon niya, akala ko kanina pakalag-kalag, ang dami naman nila ditong tarago. Hindi, yung maganda. May pahid siya ng sweetness. Wishbone kasi dahil dyan sa, yan o, mukha siyang wishbone doon sa manok. Para siyang gumamela. Ito, edible flower din naman. What you'd expect, pero andito yung surprise. Yan. Boom! Yung biglang matamis. So ito yung impatience. Another type of edible flower. So I suggest lang na paggagamit kayo ng impatience as part ng inyong salad o ng inyong dish, huwag niyo masyadong dadamihan. Meron siyang katik, yung kating humahagod lang sa likod ng dila mo. Yun, medyo nagdadry yung bibig mo. So, alalay lang. Bihirang-bihira yung mga chance na makakuha tayo ng mga fresh ingredients and at the same time, very colorful. So yun yung i-highlight natin dito sa putahe natin. Napakasimple lang ng dish natin, lumpia. But yun nga, yung freshness and the color na nakuha natin dito mismo sa Bukid Amara, yun ang ating papakita. So I have my chicken breast fillet. So pag mainit na ang inyong pan, ilatag lang natin yung ating chicken breast. And season it with salt and pepper. Hindi nyo kailangang dagdagan ng iba pang flavoring yung inyong chicken kasi parang magiging vessel lang ito na sasakyan ng flavors ng ating mga fresh ingredients. So we're just gonna render the fat and we can actually start prepping yung iba pang ingredients. Again, this is optional. Kung wala kayong cucumber or carrots, you can definitely try using yung green papaya salad natin. Maniba or hilaw, you can definitely utilize yung mga ganong ingredients. You can also add in bell pepper, anything that's actually available in season para mas mura. Ayan. Tanggalin ko lang yung ibang green na part.
Carrots naman natin. Prepare lang din natin yung ating dipping sauce. Yung dipping sauce natin, napakasimple lang. We use lime. If you don't have lime, pwede rin yung kalamansi, lemon. So what we're aiming here are the flavors sweet, sour, salty, and konting spicy siguro. So okay na yung ating sour, and then we'll go to our spicy. Bukod sa anghang, yung siling labuyo natin would also give color dun sa ating dipping sauce. And also our fish sauce. And also our sugar. So first step lang ng ating assembly is to dip yung ating rice paper sa warm water. Not necessarily hot, just warm to touch. And make sure na lahat ng surface area would be covered. And make sure din na patutuluin ninyo yung excess moisture. Ilapag ninyo siya sa flat surface, preferably plato. And then, i-layer nyo lang yung mga ingredients natin. We'll start off with our cucumber, ating carrots, and also yung ating chicken. And ito yung pinaka-exciting part, pit tayo ng ating lettuce. And also yung ating basil. Una lang nating i-roll itong part na to, and then i-cover natin yung left and right side. And bago nyo fully i-roll yung ating lumpia, make sure lang na ilatag natin yung ating mga edible flowers. Kasi kapag siniksik nyo siya kasama ng ibang mga ingredients, matatakpan. Pag wala naman kayong edible flowers, ang iba ginagawa itong shrimp. Yun yung parang pinaka nagiging presentation side, kumbaga. So just put it there, place it neatly, and yun nga, make sure na yung presentation side ang nakalabas. Ibig sabihin, kung gusto ninyong nakabuka yung bulaklak, nakatalikod siya sa inyo habang niro-roll nyo siya. Ayan, ready na ang ating edible flower spring roll. Nung bata ako, sinubukan kong gumuhit, magpinta, but unfortunately, wala silang hilig sa akin. I guess that's one of the reasons bakit masyado akong komportable sa kusina. Kasi I get to do this.